Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ay nasa 14 na linggo ng pangkaraniwan na panahon. Tayo ay tinipon ng Diyos bilang isang pamilya para magpuri, para magpasalamat, at para basbasan niya. Isa sa mga pagpapala ng ating buhay ay ang pagkakaroon ng isang pamilyang magmamahal sa atin. Isa sa mga ugat, isa sa mga pinagmumula ng ating tuwa ay ang ating mga pamilya, kamag-anak na nagmamahal sa atin. Pero, isa din ang ating mga pamilya at kamag-anak na madalas nakakasakit sa atin. Kapag tayo ay tinatanggihan nila, pag tayo ay hindi nila matanggap, pag nagkakaroon sila ng sakit ng loob sa atin. Our family sometimes can be a blessing, and yet at the same time, they can be a curse. Our family sometimes gives us joy and happiness. And sometimes our family can also be the source of our sorrows, of our problems. Naway sa misang ito, pagdasal natin ang ating mga pamilya dahil nagiging mas matatag buo ang ating pagkatao sa pamamagitan ng ating pamilya. Naway sa mga pagkakataon na kung saan sumakit ang ating loob sa ating mga pamilya, sa ating mga minamahal, bigyan tayo ng lakas ng Diyos na magpatawad sa kanila at tanggapin sila para pagdating ng panahon ay sama-sama tayo makauwi sa kaharian ng Diyos sa kalangitan. Tayo nawa ay patawarin ng Diyos sa ating mga pagkakasala para makita tayo minsan pang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin. Ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwain. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa pagkaalipin ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, nilukuban ako ng Espiritu at itinayo ako upang pakinggan ang isang tinig na nagsasabi, "Tao, susuguin kita sa Israel, sa bansang Suwail." Pagkat mula sa kanilang ninuno, naghihimagsik na sila sa akin hanggang ngayon. Matigas ang kanilang ulo at walang pitagan. Kaya puntahan mo sila at sabihin mong, ito ang ipinasasabi ng Panginoong Diyos. Sa makinig sila o sa hindi, pagkat matigas nga ang kanilang ulo, malalaman nilang may isang propeta sa gitna nila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Ang aking pangmasid doon nakapukol sa luklukang trono mo, O Panginoon.
Tulad ko'y aliping, ang inaasahan ay ang amo niya para matulungan. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Kaya walang humpay ang aming tiwala hanggang ikaw, poon, sa aming maawa. Mahabag ka sana, kami kaawaan, labis na ang hirap naming tinataglay. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Kami hinahamak ng mga mayaman, matagal na kaming laging inuuyam, ng mapang-aliping palalo't mayabang. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga Korinto. Mga kapatid, para hindi ko ipagyabang ang kamangha-manghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing pamalo ni Satanas upang huwag akong magpalalo. 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito. Ngunit, ganito ang kanyang sagot. Ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo, lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak na ipagmamapuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako'y mahina, kutyain, pahirapan, pusigin at magtiis. Sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukhay magturo, magpalaya sa bilanggo. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan, kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong pinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpenterong anak ni Maria, ang kapatid ni Santiago, Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanya mga kapatid na babae, hindi ba? At siya'y ayaw nilang kilalanin. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y ginagalang ng lahat, liban lamang ng kanya mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat and happy Sunday po sa inyong lahat. Bago po ang lahat, hinihingi ko po ng paumanhin ang aking boses. Ako po ay may sipon, pasensya na po. Pero kahit na ako po ay may kakaunting sakit, pinagpapatuloy ko po ang aking misyon. Dahil alam ko po, marami sa inyo ang umaasa para makarinig na magandang salita ng Diyos. At sabi ko nga po sa aking sarili, sipon lang ito. Dahil alam ko po, marami sa inyo, mas mahirap, mas mabigat ang kanilang pinagdadaanan. Ang mga iba nagdadialysis, ang mga iba nagkikimotherapy, ang mga iba hindi makalakad, hindi makatayo sa kanilang mga kama. Ang mga iba nangungulila sa kanilang mga pamilya. Ang mga iba nadidepress, minsan ayaw na bumangon sa kanilang kama dahil iniisip
ang napakaraming problema. Utang man, problema sa kanilang mga anak, o problema sa kanilang mga asawa. Kaya sabi ko po sa aking sarili, sipon lang ito. At tandaan niyo po mga kapatid, balikan niyo po ang pangalawang pagbasa, napakaganda, na lahat tayo ay bibigyan ng tinik ng Diyos. Yan ang sinasabi po ni San Pablo. Nakatanggap daw siya ng tinik sa kanyang laman. A thorn in his flesh. Isang kahinaan. Nagdadasal siya, hinihingi niya sa Diyos, Panginoon, alisin niyo po ang tinik na ito. Pero hindi daw inalis ng Diyos yung kahinaan niya. Bakit? Dahil dun sa kanyang kahinaan, dun lang niya mararanasan ang pagpapalakas at ang tulong ng Diyos. Maniwala po kayo, sa gitna ng inyong problema, hinayaan yan ng Diyos na maranasan nyo, na pagdaanan nyo, para maranasan nyo din ang tulong, ang pagpapala at ang grasya ng Diyos. Tingnan nyo po, kahit na ako ay may sakit, ako po ay nakatayo dito, nangangaral sa inyo ng buong sigasig at lakas, kahit na ako po ay nangihina, ito po ay dahil din sa tulong ng Diyos. Kaya sa gitna ng ating mga panghihina, gitna ng ating mga sakit, gitna ng ating mga problema, manatili tayong kumapit at manampalataya palagi sa Diyos. Amen? May isang kwento po tungkol sa isang misis. Nung po minsan, napatingin yung misis sa labas ng bahay niya. At sabi niya, ay naku, kawawa naman. Narinig po siya ng mister niya. Nilapitan siya. Bakit? Tapos kwento ng misis niya. Nakita ko yung dating boyfriend ko. Tingnan mo, lasing na lasing. Alam mo, sabi po ng babae, binasted ko kasi yan eh. Tapos sabi po ng mister niya, kaya pala hanggang ngayon, nagse-celebrate masaya na hindi mo na pangasawa. Sabi niya. Mga kapatid, hindi po masayang karanasan ang nare-reject. Wala sa atin dito ang gustong inaayawan at ang tinatanggihan ng iba. Di po ba? Parte ng buhay natin ang rejection. Pagdadaanan at pagdadaanan, lahat natin yan. And we have to accept that reality. That not everybody will like you. Not everybody will love you. And we should accept that joyfully and peacefully. Sabi nga po, you may be the sweetest mango, and yet some people do not like mangoes. Remember, we are here on this earth not to be liked and loved. You are here on this earth to love and to serve God and people. You love and serve people even if people will not love you back. You help people even if others will not like you back. But the most important thing is, even if others will not like you or love you, God still loves you. Kahit na hindi ka gustuhin o mahalin ng ibang tao, yan ang pinakamahalaga. Basta't gusto ka ng Diyos. Basta't mahal ka ng Diyos. At paano ka mamahalin at gugustuhin ng Diyos? Basta't maging tapat ka lang sa pagsunod sa kagustuhan ng Diyos. Amen? Kahit na ayawan ka ng iba, kahit na tanggihan ka ng iba, kahit na isuka ka ng iba, basta't hindi ka inaayawan, tinatanggihan, at sinusuka ng Diyos. Yan yung mas mahalaga. Hindi po ba? And Jesus always clarifies this to us in His teaching. Sabi po niya, kung maniniwala tayo, kung susunod tayo, kung magiging tapat tayo sa Kanya, mismong mga pamilya natin, makakaaway natin. Mismong mga kamag-anak natin, ang magtataboy sa atin. Itatakwil tayo ng mismong mga minamahal natin. Ito din po yung ating narinig sa Ebanghelyo. Umuwi ang Panginoon sa bayan niya, pero tahimik siyang pinag-uusapan ng mga kamag-anak at kaibigan niya. Nilalait siya.
Minamaliit siya. They were silently rejecting Him. Hindi po ba karanasan nating lahat yan? Mismo sa ating pamilya, kahit na kamag-anak mo sila, may ugnayan ka sa kanila, sila paminsan ang manglalait at magmamaliit sa iyo. Minsan, may mga iba sinasabi ang yabang-yabang ng mga pamangkin nila. Bakit? Porket ang gaganda ng trabaho, merong bagong sasakyan. Minsan, maiinggit ang kapatid mo sa iyo kasi nakikita niya, nakakapagbakasyon ka sa ibang bansa. Minsan, hindi mapigilan ng mga kamag-anak mo, mismong kapamilya mo, na maging pangit ang ugali nila sa iyo dahil hindi mo kasi pinautang eh. Nag-uumpisa ang pagmamahal sa loob ng pamilya natin. Pero, pinapaalala sa atin, makakaranas tayo unang-una din ng rejection sa mismong pamilya natin. At hindi po ba, yan ang naging karanasan ng Panginoon. Pero, ito po nakakapagtaka kay Jesus. Kahit na sinaktan siya ng kanyang mga pamilya dahil sa ginawa nila, hindi siya nagalit sa kanila. Hindi siya nagtanim ng sakit ng loob sa mga kaibigan at kamag-anak niya. And I think that is a good reminder. When people reject you, do not vent your anger on them. When people do not like you, do not be angry at them. Kung man ayaw ka nila, wag mo naman ibubungtong yung iyong galit din sa iyong mga minamahal. Masakit po ang nire-reject. Alam niyo po yan. Pero alam niyo po yung mas masakit? Yung dahil sa sakit na iyong nararanasan, pinaparanas mo ito sa iyong mga minamahal na hindi naman nag-reject sa iyo. Kaya nga po, ang magandang tanong ito, paano hindi maapektuhan kapag inaayawan na tayo ng ibang tao? How to remain peaceful when others reject you? I think 3 things that we should remember when people reject us. And these 3 teachings should console us whenever we get affected by the rejection of other people. Number 1, remember that the one who rejects you is beneath you. Minsan meron po mga taong ayaw sa atin, kahit na wala naman tayong ginagawa sa kanila. Hindi po ba? Bakit? Kasi hindi mo alam, natatapakan mo ang ego nila. Ang mga nagbababa sa iyo, nakababa sa iyo. Hindi ka naman ibababa ng mga taong nakataas sa iyo. Kahit na anong gawin mo, kahit saan ka pumunta, meron taong ganyan. Meron taong toxic, mainggitin, magagalitin, pangit ang ugali. Huwag mong expect na porket mabait ka, mabuti ka, na magiging mabait at mabuti na rin ang ibang tao sa iyo. Hindi dahil minamahal mong iba, mamahalin ka din nila. Minsan po habang umaangat tayo sa buhay, hindi mo maaalis na meron talagang taong mabababa sa iyo. Kung nga ang presidente, pati mga ibang artista, pati nga ang ating Panginoon, hindi po ba? May basher sila. Ikaw pa kayang simpleng tao, magkakaroon ka din ng mga negatibong tao sa buhay mo. Sila yung mga pwede din natin ituring na mga tinik sa ating laman. Tandaan po natin, si Jesus galing sa taas. Sa sulat po ni San Juan, pinahayag po ni Jesus that He came from above. Bakit po hindi siya matanggap ng ibang tao? Kasi nasa ibaba sila. Pero nakalimutan ng maraming tao, bumaba si Jesus galing sa taas para tayong mga nasa ibaba ay itaas din niya. Kung may mga nagbababa sa iyo, dapat ang unang-unang gawin mo, unawain mo sila. Hanggang doon lang ang level nila eh. Tandaan niyo po ito, mahirap itaas ang isang tao na ayaw umangat. Kapag ayaw umangat, yan ay pabigat.
Amen? Ang Panginoon, ginawa niya yung the best niya. Sinubukan po niya na magpagaling sa mga may sakit kahit na pinag-uusapan siya. Pero anong epekto? Kakaunti lang daw napakita niyang milagro. Hindi pinilit ng Panginoon ang mga taong ito na gustuhin siya. Kaya huwag mo din ipipilit ang sarili mo sa mga taong ayaw sa iyo. Ano magandang gawin? Ipagdasal mo sila at maghintay ka lang. Nababaguhin din nila ang kanilang sarili. Kung darating ang panahon na mga taong iyan ay magiging kaibigan mo, salamat sa Diyos. Pero kung mauubos ang oras at hindi kayo naging close, ang Diyos na ang bahala noon. Amen? So remember, people who reject you are beneath you. Yes, you can try your best to pull them. And yet, when they remain a burden, allow them. Go. Move forward. Do God's will, even without them. Pangalawa, people reject things that they cannot afford. Huwag po tayong malulungkot dahil hindi lang tayo tinanggap ng ibang tao. Dahil madalas, maraming tao, tinatanggihan nila yung mga bagay na hindi nila kayang bilhin. Meron mga ibang tao na iniiwasan yung mga mahal na bagay dahil wala silang pambayad. Kaya kapag nireject ka ng ibang tao, hindi ibig sabihin na wala kang halaga. Kapag ayaw ka ng ibang tao, ibig sabihin hindi nila ma-appreciate ang halaga mo. Tandaan niyo po ito. Ang mga taong hindi afford ang fine dining, hanggang fast food lang o karinderya. Kapag hindi nila kayang kumain sa mga mamahaling restaurant, pansinin niyo po ang ugali nila. Sisirain nila ang restaurant na yon, sasabihin nila, napakamahal, hindi naman masarap. Paano mo masasabi na hindi masarap? Hindi ka pa naman kumain dun, hindi po ba? Ganyan ang katotohanan. Galit ang mga tao kapag hindi nila ito maabot at maintindihan. Ang mga tao hindi sanay na sumasakay sa mga aircon na sasakyan. Madalas nagsusuka. Kaya nga, anong kaya nilang sakyan? Mag-jeep o tricycle? Doon hindi sila masusuka. Bakit nasusuka sa mga sasakyan na aircon? Kasi hindi sanay. Kaya yan po yung tandaan nyo. Kung nasusuka ang ibang tao sa iyo, ito ay dahil hindi lang sila sanay sa iyo. When people exit your life, it does not mean that you are worthless. When people reject you, it is really an admission that you are priceless. Hindi dahil kakaunti ang nagro-Rolex. Ibig ba sabihin, pangit ang Rolex? Kakaunti ang mga sumusuot po ng Rolex. Kasi mahal ang relong Rolex. Kaya nga, kung kakaunti ang mga nagmamahal sa iyo, okay lang yun. Hindi ibig sabihin na wala kang kwenta, na wala kang halaga. Kung kakaunti ang mga taong may gusto sa iyo, ibig sabihin, mahalaga ka sa kanila. Third and last, rejected people reject people. May pinagdadaanan ang mga taong ayaw sa iyo. Kasi kung minahal lang sila, pagmamahal din ang ipapakita nila, ang ibabahagi nila sa iba. Remember that saying, hurt people. But the opposite is also true. Accepted people, accept people. Help people, help people. Nagpatuloy po si Jesus sa kanyang misyon. Hindi po siya nagpa-apekto dito sa rejection ng kanyang mga kababayan, ng kanyang mga pamilya, ng kanyang mga kaibigan. Bakit? Kasi nakakatanggap palagi siya ng pagmamahal galing sa Diyos Ama. Hinahamon din po tayo na kung nire-reject ka man ng ibang tao, matuto kang tumugon sa pagmamahal. Tandaan niyo po, ang mga taong nagre-reject o nakakasakit ng ibang tao, kulang yan sa pagmamahal. Hindi naman makakasakit ang taong yan kung napuno siya
at nakaranas ng pag-ibig at pagmamahal. Naalala ko po nung minsan sa Facebook, meron po nag-post sa akin tungkol po sa aking homily. Itong tao, galit na galit doon sa joke ko sa homily. Nagbibiro lang naman po ako Pero itong taong ito, sineryoso niya. Kinuha niya yung picture ko, gumawa siya ng napakapangit, na istorya, na kwento. Kaya ang ginawa ko po, nag-reach out ako dito sa taong ito. Minessage ko po siya at tinanong ko, ano bang problema? At doon ko po nalaman, hindi pala tungkol sa akin. Hindi pala tungkol doon sa joke ko, yung galit ng taong ito. Pero bakit siya nagagalit sa akin? Kasi pala, ang tao pong ito, meron siyang masamang karanasan sa isang pari. Nung maliit daw siya, nasaktan siya ng isang pari. May ginawang masama ang isang pari sa kanya. At tinanim po niya sa loob niyang yun. At nung daw nakita niya ako, na-trigger siya, naalaala niya yung ginawa ng paring yun. Bumalik daw po yung masamang alaala sa kanya. Yun pala yung dahilan bakit galit na galit siya. Ang ginawa ko po, humingi ako ng paumanhin in behalf po nung pari na nakasakit sa kanya. At sabi ko, ang mga pari, tao din, hindi perpekto. Pero hindi naman lahat ng mga pari masama. Hindi po ba? Lahat ng mga pari nag-i-struggle, ginagawa nilang kaya nila para maging mas banal, para maging kamuka ni Jesus. Meron lang pagkukulang. At alam niyo po, itong taong ito na nagalit sa akin, na may tinaning nagalit doon sa pari. Pagkatapos kong nakipag-usap sa kanya, nagme-message, tuwang-tuwa. Bakit? Kasi first time daw na merong isang pari na nag-reach out sa kanya, imbis na sermonan siya, imbis na gawin siyang masama, nakipag-usap ng mabuti sa kanya. Naramdaman po niya na concerned ang isang pari sa kanya na matagal na niyang gustong maramdaman, matagal na niyang hinahanap sa buhay niya. Look at that. Rejected people reject people. But if you try to accept people, those people will also accept other people. If you love people, those people who receive love will also try to love other people. Kung gusto mong magbago ang mga taong ayaw sa iyo, huwag mong gagawin sa kanila yung ginawa nila sa iyo. Hindi magbabago ang isang tao kung dadagdagan mo ang tinik sa kanyang puso. Hindi po ba? Magiging mas mabuti, magiging mas payapa, magiging mas masaya ang isang tao kung aalisin mo ang mga tinik, ang mga sakit ng kanyang kalooban. Yung mga kapatid, walang tao ang hindi nakakaranas ng rejection o hindi pagtanggap sa iba. Aayawan at aayawan tayo ng iba. Pero huwag kang magagalit. Manatili ka pa ring payapa. Unawain mo sila. Ipagdasal mo sila. Mahalin mo ang mga taong ito na ayaw sa iyo. Yan ang utos ng Diyos. Pero tandaan mo ang tatlong mahalagang aral na ito. Number 1, those who reject you are beneath you. So lift them up if you can. If you can't, then ask the Lord to lift them up. Second, those who reject you cannot afford you. Do not lower your value to them. Huwag mong ibababa ang halaga mo sa mga taong ayaw sa iyo. Huwag mong gagawing cheap ang buhay mo dahil lang sa kanila. Dahil lang gusto mong i-please sila. And third and last, those who reject you have been rejected. Understand them. Be patient with them. Try to reach out to them and show love and understanding. With this, you can help them and heal them. Kung nakaranas ka ng rejection, harinawa, wag mo naman iparanas yan sa iba. Kasi wala pong pinagpapala sa buhay na taong nagtataboy sa iba. Kaya, kung gusto po natin na tayo ay bendisyonan ng Diyos na sobra-sobra,
umpisahan natin. Matuto tayo umunawa, tumanggap, at magmahal kahit na sa mga taong ayaw sa atin. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. malinaw na palatandaan ng pagmamahal ng Diyos sa kanyang bayan, ang mga propeta. Kailangan natin sila ngayon tulad noong una. Panalangin natin ang lahat ng tinatawag ng ganitong uri ng paglilingkod sa ating panahon. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Naway ang simbahang Katolika ay maging tapat, maging walang takot, o pag-aalinlangan sa kanyang tungkulin bilang propeta sa daigdig. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway ang mensahe ng mga propeta noong araw ay maiangkop sa ating kalagayan ngayon at mapagbunga ng pagbabalik loob at kabutihan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway lumago ang tunay na propesiya sa simbahan at kilalanin ng kanyang mga pinuno at mga mananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin sa Diyos ang ating mga personal na intensyon. Panginoong Diyos, padalhan mo kami na marami at karapat-dapat na propeta para malinaw namin makilalang iyong kalooban at tupdin itong tapat sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kakamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinakabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang ang aming dumalisay upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan. Dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan, bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig, at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami magbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu,
Gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco ang aming Papa, Florentino aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, kanyang maligayang esposo, kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa
ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po, kapayapaan po sa inyong lahat. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Lumuhod po tayo para sa panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Yesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingang pangkaluluwa. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin ang pangalan ng ating mga kapatid na may sakit sa Diyos para pagkalooban sila ng mabilis na kagalingan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyo ang natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinanghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila kapag sila ay nagkakasakit. Aliwin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa anumang masama at kapahamakan upang magpagpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawa ng kanilang mga pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang ang kanilang pagpapagal. Kaawaan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW. Dahil sa iyo lamang aasa at wala ng iba pa. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na mukha ni Jesus, kaawaan mo kami. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kami iyong pinakinabangan, ay loobin mo laging lumingon sa pinanggalingan na tinanggap namin ngayon para pagsaluhan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. May dahilan ang Diyos. Bakit tayo ay binibigyan ng tinik sa ating laman? Bakit tayo binibigyan ng pagsubok sa ating buhay? Yan man ay sakit, yan man ay utang, yan man ay rejection galing sa ibang tao. Ito ay para hindi natin siya makalimutan. Madalas, hindi po ba, pag wala tayong nararanasang problema, hindi na tayo nagdadasal, hindi na tayo nagsisimba. Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoon kay San Pablo, that through your weakness, you become strong through the grace of God. Kaya po, magandang pagmunihan. Ano ba ang tinik ko ngayon sa aking buhay? Wag mong hihilingin na alisin yan ng Diyos. Pero mas magandang dasal ay palakasin ka ng Diyos sa gitna ng tinik o ng pagsubok na yan. Dahil yung tinik na yan ay nagsisilbi ding pagpapala sa iyo. Beneath and within your problems, God is there blessing you, strengthening you. Kaya yan po yung ating assignment ngayong linggo. Ano man ang pinagdadaanan mo, hirap, ano man ang nararamdaman mong tinik sa iyong buhay, instead of asking the Lord, Lord, remove this, sabihin mo, Lord,
strengthen me. Dahil ang pagpapala ay nandoon pagkatapos mong malampasan ang anuman tinik o pagsubok ng iyong buhay. Magtiis ka at ikaw ay pagpapalain ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo ay basbasan ng Diyos makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, madalas nahihirapan tayong maging masaya. Pero mas madali ang makaranas ng tuwa. If you're having a difficult time being happy, then ask for the grace of joy. Mas madali na makaranas at makatanggap ng tuwa. Papaano? Kung ikaw ay susunod sa Diyos, kung ikaw ay maglilingkod sa Panginoon. Napakaganda ng turo ni San Juan ng Cruz. He said that a soul that serves God swims in joy. It is always on a holiday, and it is ready to sing for God. Kaya nga dito sa banal na misang ito, tayo mga dumadaan ng iba't ibang lungkot, bigat at problema, tayo ay minsan pang magpakumbaba, lumapit sa Diyos para matanggap natin ang grasya ng tuwa. Sa mga napakaraming beses nakala natin na ang kasalanan ang magbibigay sa atin ng tuwa, hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos para tayo makitang karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa iyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kagandahang loob, pinabubuti mo ang masasama at ginagawa mong banal ang mga dating alibugha. Makapiling ka nawa namin sa lahat ng iyong ginagawa. Makapiling nawa namin sa iyong mga handog na kusa. Sa iyong pinagbuti ay wag nawang magsawa sa pagiging matatag sa banal na adhika sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pagkatapos ng mahabang pagtatalo, tumindig si Pedro at sinabi sa mga apostol at sa matatanda, "Mga kapatid, nalalaman ninyo noong nakaraang mga araw, hinirang ako ng Diyos upang iparangal sa mga hentil ang mabuting balita at sila na may sumampalataya. At ang Diyos na nakasaliksik ng puso ang nagpatotoo na tulad natin, sila'y tinatanggap niya ng pagkalooban sila ng Espiritu Santo. Iisa ang tingin ng Diyos sa kanila't sa atin.
Nilinis din niya ang kanilang puso sapagkat nananalig sila kay Jesucristo. Bakit ba marunong pa kayo sa Diyos? Ba't ninyo pinapapasan sa mga alagad ang isang dalahing mabigat na hindi natin napasan ni ng ating mga magulang? Sumampalataya tayo at naligtas sa pamamagitan ng kagandaang loob ng Panginoong Hesus, gayon din naman sila. Tumahimik ang buong kapulungan. Nakinig sila kina Bernabe at Pablo habang sinasalaysay nila ang kababalaghan ginawa ng Diyos sa mga hentil sa pamamagitan nila. Pagkatapos, si Santiago naman ang nagsalita, "Mga kapatid, pakinggan ninyo ako." Katatapos pa lamang isalaysay ni Simon ang unang pagkatawag ng Diyos sa mga hentil upang sila rin ay maging bayan niya ayon sa hula ng mga propeta. Pagkatapos nito ay babalik ako at muli kong itatayo ang bumagsak na tahanan ni David. Muli kong ibabangon mula sa kanyang pagkaguho upang ang Panginooy hanapin ang ibang tao ng lahat ng bansang tinawag ko upang maging akin. Gayon ang sinabi ng Panginoon na nagpahayag ng mga bagay na ito mula pa noong una. Kaya't ang pasya ko'y huwag nating ligaligin ang mga hentil na lumapit sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila na huwag kakain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan, huwag makikihapid, huwag kakain ng hayop na binigti at ng dugo. Sapagkat mula pa ng unang panahon, ang kautusan ni Moises ay binabasa sa mga sinagoga tuwing araw ng pamamahinga at ipinangangaral ang kanyang salita sa bawat bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong nagligtas. Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong nagligtas. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Sa lahat ay ipinahayag gawa ng Poong nagligtas. Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na ang Poon ay dakila, sa madla ay ipapahayag ang dakila niyang gawa. Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong nagligtas. Panginooy siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sanlibutay matatag na kahit ito ay ugain. Sa paghatol ng nilikha, lahat ay pantay sa paningin. Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong nagligtas. Ko'y pakikinggan ng kabilang saking kawan. Ako'y kanilang susundan. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo.
manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. What is our good news for today? Ano ang mabuting balita? Kung hindi mo kayang maging masaya, maaari ka pa ring matuwa. Remember that if you cannot be happy today, you can still be joyful. Alam ko po, marami sa inyo may kanya-kanyang lungkot ngayon. Marami sa inyo naghahanap ng pambayad ng utang. Minsan napakalaki ng halaga na kailangan nila. Kung hindi, makukuha ang kanilang mga sasakyan o baka wala na silang titirhan. Alam ko din po, marami din sa inyo may broken relationship. Hanggang ngayon, hindi kayo kinakausap ng iyong asawa o baka hindi kayo inuuwian. Kayo po ay natatakot na baka mag-isa na lang kayo. Siguradong nakakapagbigay ng bigat sa inyong kalooban na mag-isa na lang kayong lumalaban para sa inyong pamilya. Alam ko din po, marami sa inyo nalulungkot at nadidepress dahil merong sakit nararamdaman. Baka sinabihan ng doktor na ilan na lang kayong buwan na itatagal, kayo ay nangangamba at natatakot kung ano ang mangyayari sa inyo bukas. O baka naman yung iba sa inyo nangungulila, yung mga kapatid nating OFW na namimiss na ang kanilang mga pamilya, kahit yung kanilang bakasyon, sinasakripisyo para lang pagkaroon pa ng dagdag na kita at ito ay maibigay nila, mapadala nila dito sa Pilipinas sa kanilang mga pamilya. May kanya-kanya tayong mga lungkot na pinagdadaanan. Pero hindi ibig sabihin ikaw ay nalulungkot, hindi ka na pwedeng makaranas ng tuwa. If you are sad now, remember, God can still give you joy. Yan po ang mabuting balita. Yan ang ating narinig sa nabasang Ebanghelyo. Na si Kristo ay hindi nagbibigay ng saya. Ang ating Panginoon ay nagbibigay ng tuwa. God does not give happiness, but our Lord gives us joy. Ano po ang sabi ng gospel? These things I have spoken to you, that my joy may be in you, and so that your joy may be fulfilled. Kung hindi man tayo makaranas ng saya ngayon, magdasal ka, maniwala ka, humapit ka sa Diyos, magpakumbaba ka, humiling ka, at ikaw ay pagkakalooban niya ng tuwa. What God gives is not happiness, but what God gives to us, offers to us, is joy. Ano po bang pagkakaiba ng saya sa tuwa? Happiness is different from joy. You may be seeking happiness, but what really fulfills us, completes us, it is joy. So more than desiring to be happy, I challenge you, seek joy. At para maging malinaw sa atin, tandaan niyo po ang dalawang bagay na ito tungkol sa saya, tungkol sa tuwa. First one, happiness depends on what is happening outside, but joy depends on what is happening inside of us. Sometimes, having something will make you happy, but remember, it is just temporary. Yung saya, hindi nagtatagal yan. Yung saya, nawawala yan. Tandaan niyo po, panandalian lang ang saya. Kung talagang yung mga mayayaman masaya, bakit merong iba sa kanila may bodyguard? Kung talagang masaya ang mayaman, bakit bumibili yan ng bulletproof na sasakyan? Kung talagang masaya ang mayaman, bakit natatakot pa rin siya na malugi o mawalan ng pera? Bakit kung talagang masaya ang negosyante, ang mayaman, bakit nagpapakapuyat siya? Napakadalang niyang magbakasyon. Bakit malimit lang siyang ngumiti? Palaging nakakunot yung kanyang kilay at binabantayan yung kanyang bankbook.
Bakit kung talagang masaya, yung nakita na niya yung Prince Charming niya, o yung the one, the perfect person, bakit kalaunan nagsasawa din siya doon sa kanyang asawa? Hinihiwalayan niya. Mga kapatid, kailangan po nating maunawaan that happiness is an emotion, but joy is an experience of the Spirit. Happiness is emotional, but joy is spiritual. Happiness is pleasure, but joy is contentment and peace. Yung saya lumilipas, pero ang tuwa nananatili. Kaya nga, magandang itanong sa ating sarili, bakit ba ako nalulungkot? Baka naman tinitignan mo yung mga bagay na wala sa iyo. Baka naman masyado kang nakatuon dun sa mahirap at mabigat na kalagayan mo. Alam niyo po ba, ang dami po mga tao ngayon ang nadidepress, ang nalulungkot. Bakit? Ito po ay dahil sa internet. Magsimula po nung dumating ang internet, kala po nila maraming mga tao ang sasaya. Pero pagdating po ng internet, napag-aralan po nila, dumami po yung mga merong clinical depression. Bakit? Anong naging dahilan? Dahil po sa pinapanood, palaging kinukumpara yung kanilang sarili. Yung taong nakakapanood, palagi yan sinasabi, buti pa siya, ang ganda ng bahay niya, buti pa siya, ang ganda ng sasakyan niya. At yung mga iba, naloko dahil po sa internet. Ang dami po kasi mga quick, rich scheme. Pag nag-invest ka ng ganito, agad ka magkakaroon ng milyon. Pag nagbigay ka ng pera, dodoble yan. Alam niyo po, yung mga ibang tao, kahit nawala silang pera, nangungutang, naniniwala, ayun, nawala yung pera na ininvest na binigay nila. Kaya ang dami pong mga tao nalulungkot. Hindi naman dapat sila malungkot. Pero dahil tinitignan nila kung ano yung wala sa kanila, yun yung nagiging sanhi ng kanilang kalungkutan. Remember, my dear friends, that one key to joy is gratitude. Ang taong palaging nagpapasalamat sa kung ano ang pinagkaloob ng Diyos sa kanya, hindi siya malulungkot at makakaranas siya ng tuwa. Please stop looking at the things that you don't have and start being grateful with what you have received from God. Because understand that joy is an inside job. Ang tuwa, nasa loob mo yan. Huwag mong hahanapin sa labas. Dahil nasa iyong kalooban, mas madali na maranasan mo yan. Dahil ikaw ang pumipili dyan. Oo, alam ko gusto niyo po magkaroon ng magandang buhay. Magandang bahay, magandang trabaho, magandang kalagayan. Hindi po masama yan. Pero bago mo hanapin na pagandahin ang iyong buhay, pagandahin mo ang iyong kalooban. Dahil pag maganda ang loob, kahit na pangit o nahihirapan ka sa labas, ay magaan ang buhay, ay punong-puno ng tuwa ang iyong karanasan. So, stop making the outside beautiful, but start first making your soul, what is inside, your heart, beautiful, and you will experience joy. Pangalawa po, the second difference of happiness and joy is that happiness is acquired and joy is given. Sabi nga po, ang saya ay ang buto. Pero pag tinanim mo yan at umusbong, naging bulaklak, naging puno, nagkaroon ng bunga, yun ang tuwa. Ito po yung dahilan bakit ang Panginoon ay nagmisyon sa kanyang pagsunod sa Diyos Ama. Sabi niya, natutuwa siya. Kaya tayo din, kung susundan natin ang kagustuhan ng Ama, matutuwa ka din. Makakaranas ka ng tuwa. Sabi nga po, napakaganda. Minsan nabanggit ang sikat na artista, si Tom Hanks. There are 3 secrets to joy. Sulat niyo po ito. Sana wag niyo makalimutan. Ano ang 3 sikreto ng tuwa? Number 1, be kind. Number 2, be kind. Number 3, alam niyo na po, be kind. Yun lang. Gawin mo, tumulong ka. Ibahagi mong yung sarili. May mararamdaman ka sa iyong kalooban. Ang tawag diyan ay tuwa. Bakit nalulungkot ka? Maaaring hindi ka nagbabahagi, hindi ka tumutulong. Hindi ka naman kailangan maging mayaman para makapagbahagi ka.
para makatulong ka sa iyong maliit na pamamaraan. Ano ba ang pwede mong maitulong sa iba? Gawin mo, subukan mo, at tignan mo ang milagro ng grasya at pagpapala na darating sa buhay mo. Sa Africa, meron pong isang misyonaryo dumating, nagdadala ng mga candy. Dahil alam po niya, ang mga bata doon hindi pa nakatikim ng candy. Dumating po mga bata, sinasalubong siya, binigyan niya ng candy. Nabigla itong misyonaryo dahil ang mga bata kinuha ang candy, tumakbo. Sinundan naman po sila ng misyonaryo at nakita yung mga candy na tinanggap nila, pinaghati-hati, binigyan yung mga ibang bata dun sa kanilang village. Nagtatanong, ito po misyonaryo, bakit binigyan nyo yung mga kaibigan nyo? Bakit hindi nyo na lang sinolo, sinarili? Sa inyo ko naman binigay. Alam niyo po kung anong sagot ng mga bata. Paano ako matutuwa kung yung mga iba naman ay wala? O nga naman po, no? Yung lungkot natin, nagmumula sa pagiging mag-isa. Pero mawawala ang iyong lungkot pag meron kang kasama. Kaya nga po sa Africa, may napakaganda pong salita at yan yung kanilang filosofiya. Ang tawag po nila is Ubuntu. Ito po ay isang prinsipyo ng pakikipagtao, pakikiisa, damayan, walang iwanan. Kaya nga po makikita niyo mga tao doon kahit na wala silang kuryente, wala silang tubig, kakaunti ang pagkain, hindi maganda ang kanilang mga bahay, nakangiti ang mga tao. Mga kapatid, unawain niyo po na hindi natural sa tao ang malungkot. Ang pinaka-natural, ang pinakakalikasan natin ay ang isang kaluluwang puno ng tuwa. Joy is our nature and misery is our own making. Kaya nga po, sabi ni St. John Paul II, God made us for joy. Di ba nung paggagawa niya sa atin, tuwang-tuwa ang Panginoon, sabi niya, very good. Kaya nga pag ikaw ay nalulungkot at hinahayaan mo na manatili ang lungkot sa puso mo, ikaw ay tumataliwas sa kung ano ba ang layon ng Diyos sa iyo. So, it is a sin for you to remain miserable and sad. Oo, hindi naman natin mapipigilan ang malungkot. Pero hindi po normal kung hindi ka na nagiging masaya, kung hindi ka na natutuwa. Kaya mga kapatid, pagdasal po natin na makaranas tayo muli ng tuwa. Kung hindi ka man masaya ngayon, let us pray. Allow God to enter your hearts. Follow God and you will swim in joy. Amen. Sinabi ni Kristo, kung mamamalagi kayo sa akin at mamamalagi sa inyo ang pananalita ko, hingin nyo ang anuman loobin ninyo at magkakagayon sa inyo. Manalangin tayo na may pagtitiwala dahil sa mga salita niyang nakakapagpasigla ng loob. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang ating simbahay naway maging isang tunay na pamayanang namumunga ng pag-ibig at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga hindi sumasampalataya naway makakilala sa Diyos sa pamamagitan ng pag-iibigan ng mga Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga mag-asawa naway maging tapat sa kanilang pag-ibig sa isa't isa na nagpapatunay sa kanilang pananampalataya bilang Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, buksan din natin sa Diyos ang ating mga sariling pangangailangan. Diyos, aming Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin at puspusin mo ang aming mga puso ng iyong pag-ibig upang makapamuhay kami sa paraang kalugod-lugod sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. At tanggapin
Nalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Pagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maasahan, ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ngayon pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mo sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig ng walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ay nilughati ng dating pag-alay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siyang dambana at paring naghahandog, siya pa rin ang tupang handog na binukod. Kaya kaysa na mga anghel ay sisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. At namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas, at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo, tinapay nagbibigay buhay, at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, ang aming Papa, Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol at lahat na mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanambikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan, ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po, kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesukristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayoy pinapakinabangan mo sa iyong sariling buhay at gawin mo kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Kung gusto mong maging masaya, ang formula, ang equation, addition. Gusto mong merong dumadagdag sa iyo. Hindi po ba? Pero, kung wala kang maidadagdag sa iyo, pwede ka naman na magalak o matuwa. At alam niyo po ba kung ano ang equation o formula ng joy, ng tuwa, ng galak? It is subtraction, it is division. Remember that joy is multiplied when you give. Kaya nga, kung mahirap para sa iyo ang maging masaya, subukan mo. Ano ang magagawa mo para matulungan ng iba? Ano ang mapagkakaloob mo sa iba? O mas maganda pa, bigyan mo ng oras at panahon ang Diyos para paramihin niya ang iyong tuwa. Yan po ang ating assignment. What can you give? What can you offer? Give it, offer it, and you will see your joy will be multiplied. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng Diyos sa makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Si Jesus ngayon nabuhay.